Oseas, Kabanata 12. Ang Efraim ay kumakain ng hangin, at sumusunod sa hanging silanganan. Siya'y laging nagpaparamin ng mga kabulaanan at kasiraan, at sila'y nakikipagtipan sa Assyria, at ang langis ay dinadala sa Ehipto. Ang Panginoon ay may pakikipagkaalit din sa Huda, at parurusahan niya ang Jacob ayon sa kanyang mga lakad. Ayon sa kanyang mga gawa ay gagantihan niya siya. Sa bahay bata ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid, at sa kanyang kabinataan ay nagtaglay ng kapangyarihan ng Diyos. Oo, siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel, at nanaig. Siya'y tumangis, at namanhik sa kanya. Nasumpungan niya siya sa Betel, at do'y nakipagsalitaan siya sa atin. Sa makatwid bagay ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ang Panginoon ay kanyang alaala. Kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at ng kahatulan, at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Mangangalakal siya na may timbangang magdaraya sa kanyang kamay, maibigin ng pagpighati. At sinabi ng Efraim, tunay na ako'y naging mayaman, ako'y nakasumpong ng kayamanan sa lahat ng aking gawin. Walang masusumpungan sila sa akin na kasamaan. Ngunit ako ang Panginoong mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto. Akin pa kitang patatahanin uli sa mga tolda, gaya sa mga kaarawan ng takdang kapistahan. Ako rin naman ay nagsalita sa mga propeta, at ako'y nagparamin ng mga pangitain, at sa pangangasiwan ng mga propeta ay gumamit ako ng mga talinhaga. Ang galaad bagay kasamaan? Sila'y pawang walang kabuluhan. Sa Gilgal ay nangaghahain sila ng mga toro. Oo, ang kanilang dambana ay parang mga bunton sa mga bungkal ng bukid. At si Jacob ay tumakas na napatungo sa parang ng Aram. At naglingkod si Israel dahil sa isang asawa. At dahil sa isang asawa ay nag-alaga ng mga tupa. At sa pamamagitan ng isang propeta ay isinampa ng Panginoon ang Israel mula sa Ehipto. At sa pamamagitan ng isang propeta, siya'y naingatan. Ang Efraim ay namungkahi ng di kawasang galit, kaya't ang kanyang dugo ay maiiwan sa kanya. At ibabalik ng kanyang Panginoon sa kanya ang kakutyaan sa kanya.